Inaasahang magmistulang military garrison ang paligid ng Batasan Complex na pagdarausan ng ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Lunes dahil sa pagdaragdag pa ng puwersa ng Philippine National Police bukod sa inilaang augmentation forces ng Armed Forces of the Philippines. 3 araw bago ang SONA ni PBBM, binuhay ang Task Force Manila Shield para maselyuhan ang mga hangganang papasok at palabas ng Metro Manila. Agad namang nilinaw ni PNP National Capital Regional Police Office Director Major General Jose Melencio Nartates na hindi masasabing overkill ang pagdaragdag ng 1,000 pulis sa lawak ng binabantayan at laki ng kaganapan. Nabatid na itinaas ng NCRPO sa 23,000 ang puwersa ng mga pulis na magbabantay para sa ikatlong SONA ni Pangulong Marcos Jr. na hinugot mula sa PNP Region 3 at 4A. Paliwanag ng general, bukod sa pagtitiyak sa kaligtasan ni PBBM ay kasama sa mga pangangalagaan ng PNP, kasama ang kanilang mga force multipliers, mga elemento mula sa presidential security groups at maging ng military, ang 2,000 VIPs na dadalo sa SONA. Bukod pa ito sa inasahang libo-libong pro at anti-administration rallies na magtitipon-tipon malapit sa Batasan Complex. Una nang nagpahayag ang grupo ng bagong alyansang makabayan o bayan na aabot sa 10,000 ang sasama sa People's SONA sa Lunes sa Commonwealth Avenue, habang 10,000 pro-Marcos din ang inaasahan na magtitipon-tipon sa Commission on Audit o COA Sandigan Commonwealth Area. Ayon kay Nartates, hindi pa kasama rito ang inaasahang pagdagsa ng 1,000 tao na sinasabing taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa liwasang Bonifacio sa Maynila. Simula ngayong araw ay inaasahang itataas ng PNP sa full alert status ang kanilang buong puwersa, habang handa namang magbigay ng suporta ang military kung kakailanganin ang augmentation force. Sinabi pa ni Nartates kung tutuusin ang 23,000 na puwersa ng gobyerno ay kulang pa para tapatan ang iba't ibang mga grupo na may kanya-kanyang aktibidad sa Lunes. Kaugnay nito, sa pagpapairal muli ng Task Force Manila Shields ay maglalagay ng mga checkpoints at border controls ang pulisya sa mga hangganan ng kalapit ng mga probinsya ng Metro Manila mula Hilaga at katimugang bahagi ng Luzon. Maglalatag ng mga checkpoints sa Metro Manila upang higit na mabantayan ang mga papasok at lalabas ng Kalakhang, Maynila. Katuwang ang augmentation forces mula sa Police Regional Office 4A o Calabarzon at Police Regional Office 3 o Central Luzon. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, maximum tolerance ang utos ni PNP Chief General Francisco Marbil na pairali ng mga pulis laban sa mga magsasagawa ng kilos protesta. Subalit muling nagbabala ang pulisya na arestuhin ang mga relihistang magsusunog ng effigy sa araw ng ikatlong SONA ng Pangulo o sinumang magsasagawa ng anumang karahasan. Ayon kay Colonel Jean Fajardo, malinaw na paglabag sa Section 30 ng Batas Pambansa 880 ang pagsusunog ng anumang bagay sa lansangan o public place. Samantala, tiniyak naman ng PNP na hindi nila papalapitin ang pro at anti-government protesters. Ang mga anti-government demonstrators ay hanggang sa kahabaan ng Commonwealth Avenue at Tandang Sora Avenue lamang papayagan, habang ang mga pro-administration rallyist ay hanggang sa Commission on Audit lang pwede magsagawa ng kanilang aktibidad. Ay irali ng 3 araw ang total gun ban ng Philippine National Police o PNP sa nasasakupan ng National Capital Region, kaugnay sa security preparation para sa ikatlong Senate of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
Ayon sa permit to carry firearms outside of President Secretariat, magsisimula ang gun ban ngayong Sabado at matatapos sa pagsapit ng hating gabi ng Lunes, July 22, 2024. In accordance with the upcoming third SONA 2024 of His Excellency President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., it has been announced that the PTC FOR will be suspended from 12:01 a.m. of July 20, 2024 until 12 midnight of July 22, 2024 in NCR only, ayon sa opisyal. This suspension is precautionary measure to ensure public safety and security during the event. Dagdag pa ni PTC FOR Secretariat. Magugunit ang inisyal na inanunsyo ng PTC FOR Secretariat ang nationwide gun ban epektibo sa July 22 lamang, subalit nagpa siyang palawigin ito. Halos 22,000 na pulisya ang magbabantay sa SONA, ayon sa Philippine National Police. Bukod pa sa inilaan na puwersa ng Armed Forces of the Philippine Joint Task Force NCR at standby augmentation mula sa mga kalapit na himpilan ng tatlong major service command ng hukbo. Ang nakikita po natin last time po, mga 22,000 na deploy. Ganun pa rin po. Unless we see may mga threats po, there will be more. Ani PNP Chief Police General Romel Marbil. Right now, we don't see any threats, but ang sinasabi ko, go signal ko. Of course, you have to see yung inconvenience. Dagdag pa niya. Inaasahan na maglulunsad ng malakihang kilos protesta ang mga militanteng Hanay na sadyang itataon sa SONA ng Pangulo na kinabibilangan ng bagong alyansang makabayan. Hindi magpapakampante ang pamunuan ng Philippine National Police sa kanilang isinasagawang paghahanda kaugnay sa gaganaping ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nitong July 22 sa kabila ng nakaambang na mga kilos protesta. Ayon sa pambansang pulisya, sa kasalukuyan ay wala silang namomonitor na validated threat o seryosong banta na nalalapit sa SONA ng Pangulong Marcos. Subalit tiniyak ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, sa kabila nito ay hindi pa rin sila magpapakampante, kaya inutos niya na paigtingin ang kanilang intelligence monitoring.